Kabanata 556. Rumble. Nagbanggaan ang dalawang katawan. Ilang saglit, may mga bakas ng pagbitak ng langit at lupa. Ang kakilakilabot na enerhiya ay tila napunit ang lahat. Ang buong parisukat ay nagsimulang balutin ng malakas na puwersa ng ilang sandali. Bang! Sa paghaharap, sunod-sunod na pag-atake ang inilunsad. Ang kanyang pamamaraan ng kamao ay langit lumalaban, tulad ng dagandong ng isang general. Ang pamamaraan ng kanyang paa ay kahanga-hanga, tulad ng dagandong ng isang baliw na Diyos. Pabalik-balik na nag-away ang dalawa, at walang tigil na lumalabas ang mga tunog, parang metal na nagbabanggaan. Ang puwersa ay patuloy na nabasag. Sa mga martial artist na naruroon, tanging ang level 9 True Spirit Realm expert lang ang malinaw na nakakakita ng kanilang mga trick. Maging ang ilan sa mga martial artists na lumahok sa pagpupulong ay hindi makita ang kanilang mga pakulo. Gayunpaman, hindi ito nakaapekto sa pag-unawa ng lahat, lalo na sa panahon ng pagmamasid. Marami pa silang nakinabang. Junior Sister Fengyi, sino sa tingin mo ang may mas malaking tsansa na manalo? Lumapit si Iron Lion sa tahimik na Fan Fengyi sa tabi niya at magiliw na nagtanong. Habang nagtatanong siya, maraming martial practitioner ang hindi maiwasang tumingin sa magandang figure. Ang ganitong uri ng pagtrato ay talagang nakakaramdam ng kaunting hindi komportable sa kanilang mga puso sa maraming babaeng martial artist, ngunit wala silang magagawa tungkol dito. Natakpan man ang kanyang mukha, sapat na ang misteryo at kagandahan niya upang magdala ng malakas na kabagsikan. Pakiramdam ko ay mahina ang lakas ko at hindi ako nangangahas na madaling makagawa ng conclusion. Ano sa palagay mo, Kuya Iron? Tumingin si Fan Fengyi kay Iron Lion at tumawa ng tawa. Napaharap sa tanong ni Fan Fengyi, ang Iron Lion ay tuwang-tuwa at nakangiting sinabi. Sa tingin ko, dapat manalo si Liu Ji. Bagamat ang kamao ni Wang Shi ay walang katulad at ang martial art ay ipinasa mula sa isang sinaunang henerasyon ng mga Divine General, hindi talaga maintindihan ni Wang Shi ang kamahalan ng general, bagamat tiyak na mabibigo siya. Sa kanyang level 9 True Spirit Realm, kitang-kita niya ang mga pagkukulang ni Liu Ji at Wang Shi. Walang sinabi si Zephyr pagkatapos marinig ito, ngunit pagkatapos na sumulyap muli kay Wang Shi, nagulat siya. Junior Brother Kan, sino sa tingin mo ang mananalo? Ang nagulat na boses ni Zephyr ang nakaakit ng atensyon ni Shi Zhongtian, at casual na tanong niya. Wang. Bahagyang pinaikit ni Zephyr ang kanyang mga mata at nakangiting sinabi. Talaga. Tumanggo si Shi Zhongtian. Hindi niya sinang-ayunan ang mga sinabi ni Zephyr. Bagamat ang kanyang cultivation ay nasa level 7 True Spirit Realm lamang, malayo pa ang nakikita niya sa mga ordinaryong martial artist na may espesyal na paraan ng pakikipaglaban ng Divine Armor Sect. Bagamat hindi niya nagustuhan ang mga salita ng Iron Lion, mataas din ang tingin niya kay Liu Ji. Ang teknik sa paa ng kalaban ay may pahiwatig ng espiritualidad. Napakalakas nito at medyo mataas ang tsansa na manalo. Gayunpaman, bagaman hindi niya inaprubahan ang pahayag ni Zephyr, hindi niya ito sinabi ng malakas. Isa ka lang nobody sa level 6 True Spirit Realm. How dare you speculate about me? You don't belong to our circle at all. Sa cultivation mo, mas mabuting huwag mong ipahiya ang sarili mo sa circle natin. Naakit ng boses ni Zephyr ang atensyon ng Iron Lion, kaya diretso siyang nanunuya. Sino ang taong iyon? Talagang nakakapanood siya ng martial arts competition ng malapitan. Tama. Nasa level 6 True Spirit Realm lang siya. Hindi siya masyadong makapangyarihan. Karamihan sa mga martial artists sa bilog na iyon ay nasa itaas ng level 7 True Spirit Realm. Siyempre, kakaiba ang kakaibang pag-iral tulad ng Precious Weapon Sect. Totoo naman. Ang swerte na nga na makapanood sa ganoong kalayuan, pero pinag-uusapan pa rin niya. Ang kapal talaga ng balat.
Ang mga salita ng Iron Lion ay umaakit sa talakayan ng mga martial practitioner sa labas. Emph. Iron Lion, anong pinagsasabi mo? Walang kinalaman sa iyo ang mga sinabi ng junior brother kung Kan. Nang makitang iniinsulto si Zephyr, hindi maiwasan ni Shi Zhongtian na tumingin sa Iron Lion na may hindi magiliw na ekspresyon. Kabanata 557. Nagsasabi lang ako ng katotohanan. Ang Iron Lion ay hindi man lang umatras. Emph. Malamig na ngumuso si Jin Zonshan na may pagngisi sa kanyang mukha. Ang mapanuksong ngiti niya ay nakadirekta sa Iron Lion. Ano ang isang bagay sa sarili matuwid? Nakita na ni Jin Zonshan ang aksyon ni Zephyr dati. Ang kanyang matatalas na pamamaraan ay talagang pambihira. Maging si Jin Zonshan ay hindi napigil ang mapabuntong hininga. Paano makapagsalita ng malaki ang isang tao sa antas na ito? Gayunpaman, walang nakakita na sa sandaling ito, ang magagandang mata ni Fan Fengyi, na natatakpan ng isang belo, ay kumikislap na may kakaibang liwanag. Ha ha ha. Kuya Wang, nanalo na yata ako this time. Sa plaza. Isang mahabang alulong si Liu Ji, at pagkatapos ay naging parang dahon ng willow ang kanyang katawan. Ang kanyang mga binti ay biglang nagudyok ng isang ligaw na alon, at ang momentum ay walang katapusan. Sa isang iglap, natakpan nito ang lugar sa loob ng radius na daan-daang metro. Ang hindi mabilang na mga anino ng binti ay parang mga patong ng banal na bundok habang sila ay sumusulong ng napakabilis. Napakabilis at makapangyarihan nila kaya agad nilang naakit ang focus ng maraming eksperto. Nag-improve na naman ang leg technique ng lalaking to. Mukhang ngayon palang nagtitimpi si Liu Ji. Tama. Sobrang bilis. Sa pagkakataong ito, maging si Bao Jiuyan at ang iba ay hindi napigil ang sumimangot dahil halatang halata ang resulta. Tulad ng para sa Iron Lion, siya ay may mapagmataas na mukha na hindi kailanman naitago, at paminsan-minsan ay gumagawa siya ng mapanghamak na pang-aasar kay Zephyr at sa iba pa. Boom! Sa tuloy-tuloy na pag-atake ni Liu Ji, si Wang Shi ay tila nasa isang ganap na kawalan, at ang kanyang katawan ay patuloy na umaatres. Gayunpaman, nang malapit na siyang mabaigo, biglang nanginig ang katawan ni Wang Shi. Sa susunod na sandali, isang puwersa na maaaring magpabagsak ng mga bundok at magbagsak ng mga dagat ay sumambulat sa natulala na mga mata ng lahat. Ha ha ha! Kuya Liu, mahirap sabihin kung sino ang mananalo. Ano? Sa harap ng biglaang pagsabog, halos lahat ng mukha ay hindi maiwasang mapang-angga. Fist focus. Naiintindihan talaga nitong si Wang Shi ang fist focus. Si Bai Wulang, isang disipulo ng Heaven and Earth Sword Sect, ay biglang nag-react at napasigaw sa gulat. Gaya ng inaasahan, sa kanya napunta ang atensyon ng lahat. Bagamat ang fist technique ni Wang ay bukas at sarado pa rin ng walang anumang pagbabago, ito ay nagdala ng hindi maipaliwanag na pagiging mapagpasyahan at mapanirang kapangyarihan. Kung ikukumpara sa nakaraang poster, ito ay kamangha-mangha lamang sa oras na ito. Hindi kaya nakita na ng batang ito. Sa loob ng ilang oras, hindi lamang nila binigyan ng pansin si Wang, ngunit nagsimula din silang tumingin kay Zephyr ng madalas. Boom! Ang tunog ay tumusok sa ginto at bato, na nabasag ang kalangitan, na nagparamdam sa eardrum ng isang tao ng matinding sakit. Isang anino ng kamao ang lumitaw, na para bang pinaghiwalay ang langit at lupa. Ito ay gumalaw ng walang harang, na para bang ito ay nabuo mula sa isang natural na mote sa kawalan. Nagdala ito ng walang hangganang layunin ng pagpatay, na pinupuno ang sukdulan. Fist shadow lang ang nakita ng karamihan. Sa sumunod na sandali, lumipad pa atras si Liu Ji na parang saranggola na may putol na tali. Ang kanyang figure ay nakatago sa dagat ng mga anino ng kamao. Walang makapag-isip kung ilang suntok ang naranasan ni Liu Ji. Kumatok. Nang sa wakas ay nagawa ni Liu Ji na sugpuin ang kanyang katawan at tumayo sa lupa,
Ang kanyang aura ay walang kapantay, at may mga bakas ng dugo sa sulok ng kanyang bibig. Malinaw, si Liu Ji ay nagdusa ng husto sa oras na ito. Imposibleng lumaban siya ulit. Fist focus. Hindi napigilan ni Liu Ji na umungol sa mahinang boses. Kabanata 558. Puno ng pagtataka ang kanyang mukha, at puno ng gulat ang kanyang mga mata. Ha. Kuya Lin, bagamat malakas ang leg technique mo, gumaganda rin ang husay ko sa pagsuntok. Na may masiglang ekspresyon sa kanyang mukha, tumawa si Wang Shi at sinabi. Siyempre, walang sarcasm sa sinabi niya. Tuwang-tuwa siya. Ubo. Matapos umubo ng ilang beses, pilit na ngumiti si Liu Ji at sinabing. I expect you to understand the fist focus. Bagamat hindi mature mo ang fist focus na ito, kapag naunawaan mo na ang focus realm, ang kapangyarihan ng kasanayang ito sa pagsuntok ay mapapahusay ng husto, at ang epekto at lakas ay madarami. Halatang halata ang kanyang iniisip. Sa pagkakataong ito, hindi na nila kailangang gumawa ng anumang karagdagang pag-unlad. Sa una, mas mataas siya kaysa kay Wang Shi, ngunit naintindihan ni Wang Shi ang fist focus, kaya hindi na kailangang pag-usapan ang pagtatapos. Sa harap ng fist focus, wala siyang paraan para labanan. Ha. Congratulations, Kuya Wang. Ang suntok kanina ay halatang naglalaman ng isang uri ng energy power ng general. Mukhang naiintindihan mo na ang asensya ng kamao ng general. Sabay-sabay ding naghiyawan ang mga martial artist. Bakas sa kanilang mga mukha ang pagtataka, at sunod-sunod nilang binati si Wang Shi. Noong nakaraan, si Wang Shi ay isa lamang buhong cultivator na may ilang pagkakataon, ngunit si Wang Shi, na nakaintindi sa fist focus, ay nalampasan ang katayuan ng isang ordinaryong disipulo. Hanggat payag siya, maraming academies ang gustong tanggapin siya bilang kanilang alagad. Ha. Sa nakalipas na taon, hindi lang ako lumabas para sa pagsubok, ngunit pumasok din ako sa may dugong bakal na larangan ng digmaan. Sa pagpatay at pagsubok sa larangan ng digmaan, ang banal na kamao ng aking dakilang general ay nakarating na sa isang bagong antas ng pag-unawa, at naunawaan ko rin ang pagkakaroon ng focus ng kamao. Nakangiting sabi ni Wang Shi, na may bakas ng alaala sa kanyang mukha. Nagulat ang lahat sa kapangyarihan ni Wang Shi. Ito ay higit pa sa pagkabigla kay Zephyr. Sa simula, direktang sinampal ni Zephyr ang Iron Lion sa mukha. Tiyak na sinabi ng Iron Lion na si Liu Ji ang mananalo, ngunit sinabi ni Zephyr si Wang Shi. Ang resultang ito ay malinaw na isang sampal sa kanyang mukha. Bitek. Halos madistorbo ang mukha ni Iron Lion habang nakatitig siya kay Zephyr, ang nakakatakot na liwanag na kumikislap ng malinaw at malinaw. Kung noon pa man ay nakayanan na niya. Gayunpaman, ngayon, sa harap ni Fan Fengyi, siya ay pilit na sinampal sa mukha at tinatrato pa rin bilang tulad ni Zephyr. Ang matinding galit na ito ang naging dahilan upang hindi niya ito mapigilan. Junior Brother Kan, ang galing mo. Maaari mong sabihin ang susi sa isang sulyap. Mas magaling ka pa sa ilang mayabang na tao. Si Shi Zhongtian, na nakatayo sa tabi ni Zephyr, ay tumawa ng malakas. Kakaiba ang tono nito lalo na ang mga mata nito na patuloy na nakatingin sa Iron Lion. Halatang pinoprovoke niya siya. Humph. Ngayon, namamagay ang mukha mo. Ngumisi naman si Jin Zonshan. Ang mga tao mula sa Fighting God Palace ay palaging walang kapantay na nangingibabaw. Natural na walang kumpiyansa ang Iron Lion na hamanin ang kabilang partido sa harap ng Fighting God Palace na si Jin Zonshan. Kahit na ang cultivation ni Shi Zhongtian ay nasa level 7 True Spirit Realm lamang at mas mababa kaysa sa Iron Lion, hindi kumpiyansa ang Iron Lion na kaya niya itong talunin. Sa makatuwid, sa oras na ito, kahit na siya ay labis na galit, hindi siya makahanap ng isang lugar upang ilabas ang kanyang galit.
Kabanata 559. Samantalang ang iba naman, napasulyap lang sila kay Zephyr na may bahagyang pagtataka. Medyo nagulat sila sa naunang paghatol ni Zephyr. Ito ay lalo na kahit na ang kanyang magandang mukha ay natatakpan ng isang belo, makikita pa rin ang isa mula sa kumikislap na liwanag sa kanyang magagandang mata na ang kanyang puso ay hindi kalmado sa sandaling ito. Oh my God, tama talaga ang batang iyon. Tama. Hindi ko ini-expect na ganoon pala siya katalas ng mata. Nakikita niya na kaya ni Wang Shi. Swerte lang. Casual na sabi niya. Swerte. Bakit hindi natin tingnan ang iyong iek? Ang Iron Lion na iyon mula sa Divine Body Sect ay napakalakas na individual na hindi niya masabi. Ang martial arts, na kanina pa nakamasid sa malayo, ay agad na nagpakawala ng gulat na bulalas habang patuloy silang nag-uusap. Nang ang boses ay umabot sa tainga ni Iron Lion, naging sanhi ito ng labis na pagkulimlim ng kanyang mukha, na para bang maaari itong tumulo. Nakatutok ang mga mata niya kay Zephyr. Ang mga bahid ng Golden Jade like God Ray ay kumikislap sa kanyang mga mata. Malamig na sabi ng Iron Lion. Magandang paningin. Hindi masama. Sabi ni Zephyr na may malabong ngiti. Humph. Kung ganoon, tingnan ko ang lakas mo. Biglang nagbago ang mga salita ni Iron Lion habang malamig niyang nilock si Zephyr. Iron Lion, mukha pa ba ang gusto mo? Walang nag-isip na pipiliin ng Iron Lion na makipaglaban kay Zephyr. Si Shi Zhongtian, na unang nag-react, ay umungal sa Iron Lion. Sa hitsura nito, ang kanyang mukha ay nawala. Tumingin si Jin Zonshan kay Iron Lion na may hindi magiliw na mga mata. Kuya Iron, hindi ka ba masyadong lalayo? Nakangiting sabi ni Bao Jiuyan, ngunit may kakaiba sa kanyang tono. Isa siya sa mga organizer ng meeting na ito. Ang ugali ng Iron Lion na ito ay malinaw na isang provokasyon. Ito ay isang uri ng provocation sa kanya. Sa makatuwid, sa mga salitang ito, naging mas malamig din ang mga mata ni Bao Jiuyan. So far. I'm afraid I'm not going too far, but this kid is not even a participant of our Qingfeng meeting. Anong karapatan niyang magpakita dito? At saka, may isa pa. Bago iyon, sinabi ko sa batang ito na huwag na akong makitang muli. Sa kasamaang palad, ang batang ito ay nagkataong hinayaan akong makita siya muli. Sa puntong ito, ang Iron Lion ay tila labis na nainsulto, at ang kanyang tono ay nagdadala ng hindi maitagong galit. Ako, Iron Lion, will stick to my word. Of course, since this brat knows you, I will give you face. Hanggat itong brat na ito ay nakaluhod sa lupa, yumuko at humingi ng tawad sa akin, pagkatapos ay mawala ka agad. Hindi ko na ituloy ang kanyang mga bagay. Klang. Sa sandaling matapos siyang magsalita, isang mabangis na tunog ng metal friction ang agad na pumutol sa kawalan. Isang malaking itim na anino ang nagsimulang kumalat mula sa katawan ni Shi Zhongtian, malabong nakikita, na parang papalibutan siya anumang oras. Ito ang war puppet ng Divine Armored Sect. Halatang napakataas ng level ni Shi Zhongtian. Hindi lamang ito meta-tago, ngunit maaari rin itong sumanib sa kanyang pisikal na katawan, na lumikha ng isang walang kapantay na kapangyarihan. Malinaw na handa si Shi Zhongtian na kumilos anumang oras. Ang Iron Lion na iniinsulto si Zephyr ay iniinsulto siya. Iron Lion, kung hindi ka masaya, then Shi, will not mind playing with you. Zephyr is my friend, you'd better not go too far. Lalong naging nakakatakot ang aura ni Shi Zhongtian. Humph, Shi Zhongtian, sa tingin mo ba talaga natatakot ako sa iyo? Kung gusto mong panindigan ang brat na ito, lampoin kita. Mabuti naman. Sumandal si Shi Zhongtian at malamig na sinabi. Senior Kuya Shi, hindi na kailangang gamitin ang bull slaughtering sword para pumatay ng mga baboy.
Dahil sa akin ang bagay na ito, hayaan mo na ako mismo ang gagawa. Saktong paglabas ng kanilang mga aura, biglang lumabas ang isang tamad na boses. Kabanata 560. Swoosh! Nang lumabas ang tamad na boses, lahat ay tumingin sa isang direksyon na may pagtataka. Isang figure ang nakatayo doon na nakangiti. Si Zephyr iyon. Junior Brother Kan, hindi mo na kailangang gawin ito. Ang Golden Jade Divine Skill ng Iron Lion ay umabot na sa rurok ng kanyang cultivation. Ang Golden Jade Divine Skill ay isang natatanging kasanayan ng Divine Body Sect. Ito ay mayroon lamang 12 antas. Ngayon ang Iron Lion ay umabot na sa 9 na antas. Ang bawat galaw niya ay naglalaman ng kapangyarihang makabasag ng ginto at magpapagod. Hindi napigilan ni Shi Zhongtian ang pagbulong kay Zephyr. Hindi bale, Kuya Shi. Nakangiting sabi ni Zephyr. Pagtingin sa mabangis na Iron Lion, muli siyang ngumisi. Malinaw na balak ng lalaking ito na makipag-away sa akin. Kung hindi ko itutuloy ang laban, malamang na hindi niya ako pakakawalan. Pero ang lakas niya. Sa pagtingin sa Iron Lion, medyo nag-alala si Shi Zhongtian. Ang lakas ng Iron Lion ay nasa level 9 True Spirit Realm matapos maabot ang level 9 True Spirit Realm, ang bawat galaw niya ay naglalaman ng walang hangganang kapangyarihan. Ito ay lalo na ang kaso sa Iron Lion. Gamit ang Golden Jade Divine Skill sa isang kamay, hindi siya matatalo. Gamit ang Golden Jade God Ray sa kabilang banda, hinati niya ang langit at lupa. Sa mga pamamaraan at kaharian ni Zephyr, siya ay ganap na hindi mapigilan. Tama, Junior Brother Kan. Medyo hindi nararapat ito. Unti-unting naging seryoso ang mukha ni Bao Jiuyan. Ang kanyang orihinal na nakangiting poster ay nawala ng walang bakas, at ang kanyang tono ay nagdala ng isang halatang malamig na focus. Malinaw na binyo-bully ng Iron Lion ang iba. Bilang tagapag-ayos ng maliit na pagpupulong ni Qing Feng, sa pagkakataong ito, talagang nakaramdam siya ng bakas ng galit sa mga aksyon ni Iron Lion. Pakiramdam ko ay walang ginawang masama ang Iron Lion sa bagay na ito. Habang si Bao Jiuyan at ang iba ay sinusubukan pa ring iligtas ang sitwasyon, may biglang gumawa ng kakaibang tunog. Nang lumitaw ang boses, napansin ang isang figure, na tila hindi nagsasalita. Ang figurang ito ay nakasuot ng kulay abong balabal. Napakasimple niyang tingnan at walang palamuti. Siya ay mukhang ordinaryo, ngunit ang aura sa kanyang paligid ay tila ganap na tugma sa langit at lupa. Para siyang diwata, lumilitaw at naglalaho. Ang taong ito ay tila ordinaryo, ngunit ang kanyang mukha ay nasa mataas na espiritu. Napakalinaw ng kanyang mga mata, parang isang pares ng magandang jade. Sa kanyang mga salita, si Bao Jiuyan, Bai Wulang, at maging si Shi Zhongtian ay lahat ay seryosong nagbago ng kanilang mga ekspresyon. Swoosh! Bahagyang gumalaw ang kanyang figure. Nakarating na ang lalaki sa harap ng Iron Lion. Ang lahat ng mga martial artist na naruroon ay bihirang mga henyo, ngunit sa kanila, bihirang makita kung paano sila lumitaw. Iron Lion, sige at gawin mo. Dapat may puot at paghihiganti sa landas ng martial arts, at bawat salitang sasabihin mo ay kikilos. Bahagyang sumigaw ang kabilang partido at tinapik ang balikat ni Iron Lion. Humph! Tian Guzi, hindi mo ba iniisip na masyado ka nang lumayo? Unti-unting lumabas ang isang focus mula sa mga mata ni Jin Zonshan habang malamig niyang kausap ang misteryosong binata na nakasuot ng kulay abo. Haha! Jin Zonshan, hindi mo kailangang makipagtalo sa akin. Wala kang kalaban-laban para sa akin. Bagamat makapangyarihan ang iyong Fighting God Palace, mangangailangan pa rin ito ng hindi bababa sa 5 taon kung nais mong hamanin ako. Nakangiting sabi ng binata na nagngangalang Tian Guzi.
Habang nagsasalita siya, ang kanyang mga mata ay nakalock din sa isang direksyon, na may mga butil ng Diyos na kumikislap sa kanyang mga mata. Ang target ay walang iba kundi si Zephyr.